Ngayong araw, abala ang mayamang babae sa pamimili sa isang luxury fashion store sa Maynila. Paglabas pa lamang niya sa pinto, agad siyang naging target ng isang sniper. Tinutok ng killer ang kanyang baril sa ulo ng babae, ngunit dahil sa isang empleyada na naglalakad sa kanyang harapan, kaya ang empleyada ang tinamaan ng bala. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang personal na bodyguard ng babae at agad siyang pinrotektahan. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang tubig mula sa fountain sa plaza, bumuo ng isang harang ng tubig na humarang sa paningin ng sniper. Kasabay nito, lumitaw ang isang lalaking may suot na salamin at agad na sinamahan ang babae upang protektahan siya. Sa huli, matagumpay silang nakatakas mula sa sentro ng lungsod patungo sa isang tahimik na lalawigan. Doon muling tinanong ng babae ang lalaki kung sino siya. Nauutal na sinabi ng lalaki na isa lamang siyang simpleng nagdaraan. Ipinahayag niyang aksidente lamang niyang nasaksihan ang pag-atake at nagpasya siyang iligtas siya. Ngunit siyempre, hindi naniwala si Wansu sa kanyang paliwanag. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, napilitan siyang magkunwaring nagtitiwala sa lalaki. Dinala niya si Wansu sa kanyang bahay. Salungat sa inaasahan ni Wansu, hindi marangya ang bahay ni Duyon. Isa lamang itong simpleng tahanan na may ordinaryong kasangkapan. Wari isang karaniwang bahay lamang ito. Ang talagang nagpakalma kay Wansu ay ang pagbibigay ni Duyon ng kanyang telepono. Hinayaan pa niyang malaya itong gamitin upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Napansin niyang hindi pa ginagamot ang sugat ng lalaki, kaya kusa siyang lumapit upang ito ay gamutin. Matagal nang hindi siya nakalapit ng ganito sa isang lalaking hindi ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng maaaring iniisip ni Wansu, nanatiling magalang si Duyon at iniabot lamang sa kanya ang isang basang tela upang linisin ang dumi sa kanyang mukha. Ang kanyang maginoo at maingat na mga kilos ang nagpalapit sa kanila. Ilang sandali pa, dumating din sa embahada ang vice-presidente ng kumpanya na siya ring asawa ni Wansu. Gayunpaman, anuman ang itanong ni Yonggok, nanatili pa rin ang malamig na ugali ni Wansu. Hindi siya nagpakita ng reaksyon hanggang sa itanong ng pinuno ng security team ang tungkol sa isang saksi. Sa kasamaang palad, huli na nang dumating ang team leader. Matapos tapusin ang kanyang pahayag, tahimik na umalis si Duyon. Samantala, sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, nagsagawa ng press conference si Wansu. Sa harap ng media, matibay niyang idineklara na siya ay naging target ng mga kaaway dahil sa kanyang gawaing pangkawang-gawa. Gayunpaman, hindi siya natatakot at determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ng publiko. Ngunit parehong nagalit sina Yonggok at ang tagapangulo ng pamilya na siya ring biyenan ni Wansu. Kinabukasan, dumalo sina Wansu at ang kanyang asawa sa isang pampamilyang pagtitipon. Sila ay kilalang kilala sa mataas na lipunan dahil hindi lang tagapagmana ng conglomerate si Yonggok, kundi itinuring din siyang perpektong asawa ng maraming babaeng Koreano. Samantala, si Wansu ay hindi lang isang kampiyon sa golf kundi isang kilalang pilantropo rin. Magitnaan ng pagtitipon, binigyan ng tusong sulyap ni Hipag si Yonggok at palihim silang lumabas ng venue ng magkasama. Sa kabila ng pagtatangkang pigilan sila ng pinuno ng security team, sinabi ni Yonggok na kailangan lang niya ng 5 minuto. Ngunit makalipas lamang ang 3 minuto, lumapit sa kanya ang anak ng kanyang kapatid at sinabing namimiss nito ang kanyang ina at inaantok na. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan si Wansu na lumabas upang hanapin ito. Sinubukan siyang pigilan ng pinuno ng security team ngunit nabigo. Wala siyang nagawa kundi magtalaga ng bagong bodyguard upang sundan si Wansu sa paambang baka mawalan ng kontrol ang ginang ng conglomerate. Gayunpaman, ang lugar ay tahanan ng mga pamilya ng conglomerate, kaya't maaari lamang magbantay ang mga bodyguard sa labas. Pagpasok ni Wansu sa silid, agad niyang naramdaman ang init ng atmosfera. Nang buksan niya ang ilaw, bumungad sa kanya ang isang maselang eksena sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang hipag. Nang subukang magpaliwanag ng hipag niya, simpleng sagot lang ni Wansu, hindi sila dapat nahuli. Ipinahiwatig nito na alam niyang nakikipagkita ang kanyang asawa sa maraming ibang babae. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang hipag at tinanong kung matagal na ba itong alam ni Wansu. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang galit sa kawalan ng kakayahan ng dalawa na unawain ang sitwasyon. Maraming mamamahayag sa labas. Hindi ba nila iniisip ang reputasyon ng pamilya? Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para sa paliwanag. Pagkatapos ng party, pinindot ni Wansu ang doorbell ng silid ng kanyang biyenan. Gaya ng inaasahan, ang kanyang hipag ang nagbukas ng pinto. Sa harap ng kanyang biyenan, ang tagapangulo ng conglomerate, naging malinaw ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang babae mula sa kanilang postura. Mariing inutusan ng biyenan ang kanyang anak na umalis. Bagaman ayaw ng hipag, sumunod siya. Nang silang dalawa na lang ang natira, tumigil si Wansu sa pagpapanggap. Lumingon siya at dumiretso sa bar upang magbuhos ng alak para sa sarili. Sa galit, hinagis ng kanyang biyenan ang isang pahayagan sa kanya. Agad namang gumanti si Wansu sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang baso ng alak, pati na rin ang lahat ng iba pang baso sa bar, sa sahig. Sa nakita niya, lalong nag-alab sa galit ang kanyang biyenan. Tinanong ni Wansu kung ano ang problema at sinabihan itong magsalita na. Sinagot siya ng matanda na narinig niyang alam na ni Wansu ang tungkol sa relasyon ni Yonggok at ng kanyang hipag. Lumabas na ang mismong biyenan niya ang nag-utos sa hipag na akitin si Yonggok upang mahuli ni Wansu. Pagkatapos noon, aasahan niyang si Wansu mismo ang maghain ng diborsyo. Sa sandaling mangyari ito, gagamitin ng matanda ang prenuptial agreement upang makuha ang buong kontrol sa isang subsidiary ng conglomerate. Bago pumanaw, ipinagkatiwala ng dating chairman kay Wansu ang pinakamahalagang subsidiary. Ngayon, kahit gusto ng biyenan niyang kunin ang anuman mula rito, kakailanganin pa rin niya ang pahintulot ni Wansu. Sa kabila ng panlabas na kalmado, si Wansu ay nilunod na lamang ang kanyang lungkot sa alak ng pribado. Pimating si Duyon, ang bagong bodyguard, sa tamang sandali. Dahil sa malaking agwat ng kanilang estado, ayaw ni Wansu na hawakan siya ni Duyon. Ngunit nang pumasok siya sa elevator, tila wala namang balak si Duyon na sumunod sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang pinto ng elevator, pinindot ni Wansu ang buton upang muling buksan ito at sinenyasan si Duyon na pumasok. Bagaman nag-aalangan, sumunod si Duyon sa kanya paakyat. Inihatid niya si Wansu hanggang sa kanyang silid. Kung sinadya man ni Wansu o talagang lasing siya, nahulog niya ang lahat ng hawak niya habang hinahanap ang susi ng kanyang silid. Nang makita ito, wala nang nagawa si Duyon kundi isandal siya sa pader at pulutin ang keycard para sa kanya.
Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Wan Su kung dapat na lang ba niyang patulugin si Duyon sa kanyang silid ngayong gabi. Nang hindi sumagot si Duyon, inulit niya ang alok at muling tinanong kung gusto ba nitong matulog kasama niya. Dahil sa walang pakialam na tugon ni Duyon, pumasok si Wan Su sa silid ng may panghihinayang. Pagkatapos, nagkunwari siyang nadapa upang akitin si Duyon na pumasok. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaglag ang keycard sa labas. Tinulungan ng bodyguard si Wan Su na sumandal sa pader. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata at nagkatinginan ng matindi. At nang tila malapit na nilang lampasan ang limit, biglang kumatok ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, maayos pa rin ang kanilang kasuotan. Akma nang bubuksan ni Duyon ang pinto nang bigla siyang hinila ni Wan Su at sinenyasan na manahimik. Agad na napansin ni Yongguk ang keycard na nakakalat sa sahig. Nang yuyuko na siya upang pulutin ito, biglang lumitaw ang pinuno ng mga bodyguard at inabot ang keycard. Matapos tulungan si Yongguk sa pagkuha sa keycard, tumayo ang pinuno ng mga bodyguard sa harap ng pinto upang harangan siya. Matapos umalis si Yongguk, tahimik na ipinasok ng pinuno ng security team ang keycard sa puwang ng pinto. Hindi tiyak kung nalaman niya ang sikreto ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Wan Su sa kama na nakapantulog habang lumabas naman ng silid ang bodyguard. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanyang kasuotan. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, aksidenteng nalaglag ni Duyon ang isang picture frame kung saan may nakatagong memory card. Bigla niyang naalala ang kanyang kaibigan na bago bawian ng buhay ay matuwid pang sabihin ang dalawang salitang, ang litrato. Posible kayang ito ang dahilan ng pagkakasangkot at pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dali-daling isinaksak ni Duyon ang memory card sa kanyang tablet. May 3 video lamang sa loob nito. Walang ingat niyang pinanood ang isa sa mga video. Ito ay isang surveillance footage ng kanilang estate. Habang pinifast forward niya ang video, biglang lumitaw ang isang lalaki. Ito ay ang dating chairman ng conglomerate. Marami ang nagtatanong tungkol sa misteryosong pagkamatay nito, at ngayon, napagtanto ni Duyon na ang kanyang kaibigan ay pinatay dahil sa footage na ito. Kinabukasan, maingat na inihanda ang lugar para sa family photo session. Habang inaayusan siya ng makeup artist, nakaramdam si Wan Su ng matinding lungkot. Wala ni isa sa kanyang paligid ang maaaring makatulong sa kanya, at sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay may makakausap na mapagkakatiwalaan. Pagdating niya sa lugar ng pictorial, nakita niya ang bata na nakaupo sa isang upuan. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Nais ng kanyang biyenan na opisyal na tanggapin ang kanyang hipag at ang anak nito bilang bahagi ng pamilya. Lumingon siya kay Yongguk at nakita niyang nakatingin ito sa kanya nang may mapanuksong ngiti. Agad siyang lumapit sa kanyang biyenan at tinanong ito. Dahil lang ba sa hindi niya hinayaang gamitin ng matanda ang pera ng grupo, kaya kailangan itong gawing pampubliko ang usaping pampamilya. Sa kanyang pagkagulat, biglang iniba ng biyenan ang usapan at binanggit ang yumaong anak ni Wan Su. Anya, si Wan Su mismo ang pumili na hindi ipaalam sa publiko ang pagkamatay ng kanilang anak. Sa halip, sinabi niyang nasa ibang bansa ito upang mag-aral. Ngayon, ayon sa kanyang biyenan, ito na ang perpektong pagkakataon upang palitan siya. Nagdulot ng matinding pagkasuklam kay Wan Su ang mga salitang iyon. Hindi magawa si Wan Su kundi maupo sa harap ng kamera na may malungkot na ekspresyon. Ang higit pang nagpatibay sa kanyang determinasyong lumaban ay ang desisyon ng kanyang biyenan na ilipat ang bata sa silid ng kanyang yumaong anak. Inutusan pa nito ang mayordoma na itapon ang lahat ng gamit ng kanyang anak. Bagaman nais lang ni Wan Su na mapag-isa, ang sakit at galit na kanyang nadama ang nagtulak sa kanya upang magmaneho ng napakabilis. Paglabas pa lang niya ng pinto, muntik na siyang makasagasa. Sa kabutihang palad, dumating si Duyon sa tamang oras. Wala siyang sinabi at basta na lamang sumakay sa sasakyan. Kahit ilang beses siyang pinalayas ni Wan Su, nagkunwari itong hindi niya naririnig. Ang tungkulin niya ay protektahan si Wan Su. Iginiit ni Wan Su na gusto lang niyang mapag-isa. Sinagot siya ni Duyon na maaari naman siyang magpanggap na hindi siya naroon, na mag-isa lang talaga siya. Masasabi niyang ang kanilang relasyon ay hindi lamang isang ginang at isang bodyguard. Walang nagawa si Wan Su kundi magkompromiso. Sa katunayan, wala namang nangyari noong gabing iyon. Gayunpaman, matapos siyang 3 beses tanggihan ni Duyon sa isang gabi, nais na siyang tanggalin ni Wan Su. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan si Duyon na ibunyag ang kanyang tunay na dahilan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kaibigan ay pinaslang ilang buwan na ang nakalipas. Ang pumatay dito ay siya ring nagtangkang paslangin si Wan Su noong nakaraang araw. Bagaman nabigo ang asasinasyon, tiyak na hindi pa rito nagtatapos ang panganib. Dahil dito, pinili ni Duyon na protektahan si Wan Su, hindi lang dahil sa tungkulin kundi bilang paghihiganti para sa kanyang kaibigan. Sinabi niya kay Wan Su na manatili ito sa kanyang tabi mula ngayon. Ipoprotektahan niya ito. Tinupad ni Duyon ang kanyang pangako. Tapos ang isang gabi ng malalim na pag-iisip, sa wakas ay gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Nais niyang ipakalat ang chismis na may ibang babae ang vice-presidente at may anak itong 10 taong gulang. Kinabung parehong kasuotan niya sa litrato ay walang iba kundi ang kanyang manugang na si Wan Su. At sa isang napakalaking pagkakataon, si Duyon din ang personal na bodyguard ni Wan Su. Bago pa man niya magawang alisin si Duyon, biglang pumasok ang kanyang assistant dala ang isang kagimbal-gimbal na balita. Ang impormasyong ito ay mas ikinagulat pa niya kaysa sa natuklasang magkatulad na kasuotan nila ni Wan Su. Napag-alaman niyang may kabit ang kanyang panganay na anak at naibunyag na ang pagkakakilanlan ng kanyang anak sa labas. Huli na para maitago ito. Napapalibutan na ng mga reporter ang kanilang bahay. Nang makita ito, mabilis na pinaharurot ni Yongguk ang sasakyan at umalis. Tulad ng inaasahan ni Wan Su, ang unang taong nilapitan ng kanyang hipag upang humingi ng tulong ay siya. Mariing iginiit ng hipag na kailangang ayusin agad ni Wan Su ang sitwasyon. Gusto pa nitong magpatawag si Wan Su ng isang press conference upang ipahayag na hindi siya ang nangagaw ng asawa ng iba. Hindi nagpakita ng interes si Wan Su habang pinakikinggan ang kanyang hipag. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang biyenan upang pag-usapan ang solusyon. Ngunit bago pa man siya makapasok, mabilis na sumingit ang hipag niya. Walang pakundangang umupo ito sa isang upuan, dahilan upang agad siyang paalisin ng kanyang biyenan. Tinanong ng hipag kung bakit siya pinalalayas ng kanyang biyenan. Bago umalis, pinayuhan pa niya ang kanyang biyenan na hayaan si Wan Su na magsagawa ng isang press conference. Matapos mapaalis ang hipag, pinayuhan sila ng abogado na manatiling tahimik. Sinabi niya na sa paglipas ng panahon, maaaring malimutan ang lahat.
Ngunit hindi papayag si Wansu na maupo lamang at hayaang isakatuparan nila ang kanilang plano. Kinabukasan, nang makapwesto na ang lahat ng mamamahayag, dinala ng biyenan si Wansu upang ipakilala sa ibang mga sosyalita. Sa kabutihang palad, naihanda na ng bodyguard ang lahat ng maaga. Nang magpaalam si Wansu na pupunta siya sa banyo, agad siyang dinala ni Duyon sa press conference. Sa parehong oras, nalaman ng kanyang biyenan na umalis na siya. Mabilis nitong binuksan ang telebisyon. Laking gulat niya nang makita si Wansu na sinasagot ang mga tanong tungkol sa kumakalat na chismis. Mariing itinanggi ni Wansu ang mga balita, sinasabing hindi ito totoo. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bulwagan. Karamihan sa mga mamamahayag ay naniwalang nagsisinungaling siya. Ngunit matapos ang sunod na pahayag ni Wansu, biglang natahimik ang lahat. Ipinaliwanag ni Wansu na ang batang tinutukoy ng lahat ay hindi anak ng kanyang asawa kundi anak ng kanyang yumaong biyenan. Ang bata ay anak ng dating chairman, isang taong kilala ng lahat. Nang makita ito ng kanyang biyenan, labis itong nagalit. Samantala, ikinatuwa naman ng kanyang asawa ang nangyari. Ngunit ang higit na nagdusa sa sitwasyong ito ay ang hipag niya. Kahit na hindi siya ganoon katalino, mabilis niyang napagtanto na siya pala ang naging kerida ng isang 70 anyos na lalaki, at siya ngayon ang nasa kalagayan ni Wansu noon. Pagka-uwi nila, hindi pinansin ni Wansu ang mga pagsubok ng kanyang hipag na ipakita ang kanyang impluensya. Sa halip, diretso niya itong dinala sa isang hanay ng mga silid. Mahigpit niyang binalaan ang hipag na mula ngayon, limitado lamang siya sa kwartong iyon. Hindi siya maaaring sumabay sa mga oras ng pagkain ng pamilya. Ginawa ito ni Wansu upang lubos na maunawaan ng kanyang hipag ang kanyang tunay na kalagayan. Bagaman mukhang nakamit ni Wansu ang isang matinding tagumpay, sa kaloob-looban niya ay labis siyang nahihirapan. Sa kabutihang palad, palaging sumusunod ang kanyang bodyguard tuwing siya ay tumatakbo. Ginamit ni Wansu ang pagkakataong ito upang ilabas ang kanyang saloobin. Napag-alaman na ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang makipagdiborsyo ay hindi dahil sa pagkapit sa kayamanan ng pamilya. Bago mamatay, hiniling ng dating chairman na ilagay niya ang kanyang fingerprint sa isang tablet. Nagmakaawa itong magtiis siya hanggang sa dumating ang tamang panahon na magagamit niya ang fingerprint na yon. Sa panahong ito, anuman ang mangyari, hindi siya dapat makipagdiborsyo. Gayunpaman, hindi sinabi ng dating chairman kung kailan niya maaaring gamitin ang fingerprint. Dahil sa respeto sa pangakong binitiwan sa namayapa, ipinagpilitan ni Wansu na huwag makipagdiborsyo. Matapos mailabas ang kanyang saloobin, nakaramdam ng ginhawa si Wansu. Nabukasan, sa patnubay ng kanyang kapatid, nagtungo si Wansu sa isang ospital sa kabundukan. Mukhang ang kanyang inalamang ang pasyente roon. 3 nurse at 3 gwardiya ang naka-assign sa kanya. Habang papalapit si Wansu sa silid ng kanyang ina, nanatili sa labas ang kanyang bodyguard. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa silid, napasigaw siya ng malakas. Sa kabila ng kanilang kahirapan, palaging pinilit ng ina ni Wansu na magsanay siya ng golf. Upang mapadala ang anak sa Amerika para makipagkumpetensya, nangutang pa ito na may matataas na interes. Dahil dito, napadpad si Wansu mag-isa sa isang banyagang bansa. Pagkalipas ng 10 taon, nakamit niya ang malaking tagumpay sa mundo ng golf. Ngunit matapos niyang matanggap ang kanyang gantimpala kasama ang kanyang assistant, bigla siyang hinarap ng mga nangongolekta ng utang. Ang kanyang ina ay inaresto dahil sa pagkakautang dulot ng pagsusugal. Pakiramdam ni Wansu ay para siyang nakakulong. Sa loob ng 10 taon, kumita siya ng hindi bababa sa 10 bilyong won. Ngunit lahat ng iyon ay nawaldas ng kanyang ina sa pagsusugal. Matapos bayaran ang mga utang gamit ang kanyang premyo, napagpasyahan ni Wansu na putulin ang ugnayan sa kanyang ina at ipangakong idodonate ang lahat ng kanyang kinikita sa hinaharap. Hanggang sa masangkot sa isang iskandalo ang kanyang asawa. Kinailangan niyang magtungo sa Afrika upang habulin si Wansu. Hinangaan si Wansu bilang isang charity angel at ginamit siya ni Yonggok upang maisalba ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi papayagan ng kanyang makapangyarihang biyenan na magkaroon si Wansu ng anumang negatibong imahe. Palihim itong nakipagsabuatan sa kapatid ni Wansu upang ipasok ang kanyang ina sa isang hindi matatag na mental hospital. Ngayon, sa binit ng kamatayan ng kanyang ina, ibinunyag na ng biyenan ang kinaroroonan nito kay Wansu. Ngunit nang sa wakas ay muling nagkita sina Wansu at ang kanyang ina, patay na ito. Sadya pang nag-ayos ang kanyang biyenan ng isang mahalagang pulong pang negosyo kinabukasan upang hindi siya makadalo sa libing ng kanyang ina. Nang magprotesta si Wansu, tinakot siya ng kanyang biyenan. Kung mabibigo ang kasunduan, siya mismo ang ikukulong doon, katulad ng ginawa sa kanyang ina. Dahil dito, napilitan si Wansu na pumayat. Habang ang kanyang kapatid ay nag-cremate sa kanilang ina, si Wansu naman ay nakaupo sa isang marangyang hotel kasama ang kanyang biyenan, gumaganap ng isang palabas sa harap ng ama ng kanyang nakababatang bayaw. Sanay sa paglaban sa pagsubok, hindi madaling supilin si Wansu. Nang hapong iyon, pumunta siya sa tirahan ni Duyon at hiniling na ihatid siya sa libing ng kanyang ina. Bulag sa pagmamahal, hindi lamang binaliwala ni Duyon ang mga pagbabawal ng chairman, kundi tinanggal din ang tracking device sa sasakyan. Maging ang kanyang cellphone ay iminungkahi niyang patayin. Kaya sa sandaling umalis sila ng villa, nagulo ang buong pamilya at agad nilang sinimulan ang paghahanap sa dalawa. Dumaan sina Wansu at Duyon sa lumang bahay niya upang gunitain ang nakaraan. Dito, niyakap ni Duyon si Wansu. May isang taong kumuha ng litrato nito at agad itong ipinadala sa kanyang biyenan. Kinabukasan, 2 tawag lang ang ginawa ni Wansu, ngunit matagumpay niyang naisakatuparan ang isang patalastas sa kosmetiko. Nang ipalabas ito sa malawakang media, dumating ang nakababatang bayaw at ang kanyang asawa upang tanungin si Wansu kung sinadya niya ito. Lumabas na ang hapunan noong gabing iyon na inorganisa ng kanyang biyenan kasama ang ama ng kanyang nakababatang bayaw ay may layuning pag-usapan ang paglulunsad ng bagong linya ng pampaganda. Ngunit isang araw bago ang opisyal na pagpapalabas ng produkto, biglang naipalabas sa lahat ng media ang patalastas ni Wansu. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng mamimili at nagdulot ng pagkalugi ng daan-daang bilyong won sa kumpanya ng ama ng kanyang nakababatang bayaw. Dumating si Yonggok ng biglaan. Nagsimula na ang tunay na labanan sa kapangyarihan. Diretsong tinanong ng nakababatang bayaw si Wansu kung bakit niya yon ginawa. Nang marinig ni Yonggok na tinawag siyang pantay ng kanyang nakababatang kapatid, agad siyang humakbang upang ipagtanggol si Wansu.
Sa kabila ng kaguluhan sa kanyang pribadong buhay, hindi ipinakita ni Yongguk na siya ay mahina nang harapin ang mga isyong ito. Ang pagtatanggol niya kay Wansu ay lubos na ikinainis ng kanyang nakababatang hipag. Agad niyang ibinunyag ang isang lihim ng pamilyang mayaman. Lumabas na siya pala ang orihinal na naipagkasundong mapangasawa ni Yongguk. Gayunpaman, dahil sa iskandalo nito, napilitan siyang pakasalan ang nakababatang kapatid ni Yongguk upang maipanatili ang koneksyon ng kanilang pamilya. Samantala, ang lihim na kasintahan ng nakababatang kapatid ay nagnanais na maging bahagi ng pamilyang mayaman. Kaya't sinadya niyang ipanganak ang anak ni Yongguk. Ngunit hanggang doon lang ang naging kaugnayan nila. Kung isasama pa ang relasyon ng biyenan, lumabas na ang nakababatang kapatid ay anak pala nito sa isang abogado. Matagal nang alam ni Yongguk ang lihim na relasyon ng kanyang ina. Nang makita niyang halos makipagsuntukan siya sa nakababatang kapatid para protektahan si Wansu, labis itong ikinagalit ng kanilang ina. Kinabukasan, matapos tapusin ni Wansu ang kanyang charity work, biglang sumunod sa kanya ang maraming drone. Sa kabutihang palad, isang usa ang biglang lumitaw sa kalsada. Dahil dito, napilitang umiwas ang mga sasakyan na siyang nagdulot ng pagkataranta kay Wansu. Hindi nasiyahan si Duyon sa sitwasyon, kaya agad niyang pinalitan ang nagmamaneho. Sa kanyang matalas na pakiramdam, napansin niya agad na may kakaiba ng malok ang mga drone sa kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, isang bihasang driver si Duyon. Nagawa niyang iwasan ang kalahati ng mga bala at ginamit pa ang isang tulay upang sirain ang dalawang drone. Gayunpaman, dahil sobrang nakatuon ang pansin niya sa banta mula sa himpapawid, hindi niya napansin ang paligid ng sasakyan. Bigla silang inatake mula sa gilid at ilalim. Sa sandaling iyon, ang babaeng assassin, na hindi iba kundi ang malapit na bodyguard ng chairman ng conglomerate, ay tumigil sa pagkontrol sa mga drone. Upang matiyak ang pagkamatay ni Wansu, lumapit siya upang suriin ang sasakyan. Matapos makumpirmang walang malay ang lahat, kalmado siyang umalis. Ngunit sa kanyang paglayo, biglang nagkamalay si Duyon. Sa kabila ng kanyang mga sugat, agad siyang bumalik sa likuran upang sagipin si Wansu. Sa huling saglit bago sumabog ang sasakyan, tinakpan niya si Wansu ng kanyang katawan. Ngunit tinamaan siya ng mga piraso ng bakal sa likod, dahilan upang mawalan siya ng malay sa ibabaw ni Wansu. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang tama ng bakal at hindi nito nasira ang alinmang mahalagang organo. Samantala, ang babaeng bodyguard sa itaas ng gusali ay nasaksihan ang buong pangyayari. Agad siyang nakabuo ng bagong plano ng asasinasyon. Nang makita niyang isinugod si Duyon sa intensive care unit, agad niya itong sinundan. Sa sandaling umalis ang lahat ng nurse, tinangka niyang tapusin si Duyon. Ngunit biglang lumitaw si Yongguk. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Duyon, tila hindi man lang napansin ang babaeng bodyguard. Magkahalong emosyon ang bumalot kay Yongguk habang nakaharap ang lalaking 2 beses nang nagligtas sa buhay ng kanyang asawa. Ang pagiging malapit ni Duyon at Wansu ay nagdulot ng pagkailang kay Yongguk. Gayunpaman, umalis siya nang hindi kumikilos. Inimbitahan ng hepe ng pulisya sa mountain villa ng pamilya ng conglomerate. Ang sumalubong sa kanya ay si Abogado Han, ang kasintahan ng biyena ni Wansu. Ngunit taliwas sa masayang ekspresyong inakala ni Abogado Han matapos ang aksidente ni Wansu, labis na galit ang chairman. Naginitnit siya dahil may isang tao na lumampas sa kanyang kapangyarihan. Ipinag-utos niya sa hepe ng pulisya na agarang mahuli ang salarin, anuman ang halaga, at siguruhing hatulan ito ng kamatayan. Gayunpaman, si Abogado Han ang naghatid sa hepe palabas. Sa pamamagitan ng malabo at mapanlinlang na pahayag, sinadya niyang bigyan ng maling kahulugan ang sinabi ng chairman na para bang gusto lamang nitong makahanap ng isang panakip-butas. Ipinahiwatig niya na dati nang nakatanggap ng banta si Wansu mula sa isang ekstremistang grupo at tiyak na konektado ang salarin sa grupong iyon. Bagaman hindi madaling tukuyin ang tunay na salarin sa karaniwang paraan, palihim namang nagsasagawa ng sariling investigasyon si Duyon. Pagkagising niya mula sa pagkaka-ospital, agad siyang pumunta sa isang dating kasamahan sa pulisya upang hilingin ang surveillance footage mula sa crime scene. Biglang nagpakita si Wansu sa dormitoryo ni Duyon. Tinanong siya ni Duyon kung bakit siya naroon, itinuro na may mga surveillance camera sa paligid. Sumagot si Wansu na tanging ang mayordomo lamang ang may access sa footage at wala ito roon sa oras na iyon. Ito ang unang beses nilang pagkikita mula nang lumabas sila ng ospital. May hinala si Wansu na ginagamit ng chairman ng conglomerate ang kanyang subsidiary upang maglaban ng pera. Kaya naman hiniling niya kay Duyon na tulungan siyang makuha ang mga lihim na dokumento mula kay Abogado Han. Ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig na lalo pang naging malapit ang kanilang ugnayan matapos ang mga kamakailang pangyayari. Kinabukasan, gamit ang surveillance cameras, nakumpirma ni Duyon na wala si Abogado Han sa bahay nito. Pumunta siya sa bahay ng abogado, ngunit wala siyang code upang mabuksan ang pinto. Wala siyang ibang magawa kundi bumalik sa kusina upang kunin ang fingerprint ni Abogado Han mula sa isang basong ginamit nito. Nagkataon namang may carving machine sa dormitoryo ni Duyon. Mabilis siyang gumawa ng guwantes na may fingerprint ni Abogado Han. Matagumpay siyang nakapasok. Gayunpaman, hindi lang fingerprint ang kailangan upang mabuksan ang ligtas na kahon kundi pati isang code. Kaya't inalis ni Duyon ang kanyang relo at inilagay ang isang maliit na kamera sa loob nito na direktang nakatutok sa safe. Ang hindi niya inaasahan ay may isang taong palihim na nagmamasid sa lahat ng kanyang kilos, ang babaeng bodyguard. Agarang iniulat niya ito kay Abogado Han. Gayunpaman, kahit mabilis na bumalik si Abogado Han, huli na ang lahat dahil nakaalis na si Duyon. Kaagad na sinuri ni Abogado Han ang safe at natuklasang buo pa rin ang mga laman nito. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, naniniwalang walang kinuha si Duyon. Ngunit nang mapatingin siya sa kabinet ng alak, napansin niyang magulo ito. May matinding obsesyon si Abogado Han sa kaayusan, kaya't anumang bagay na hindi maayos ay problema para sa kanya. At totoo nga, nawala ang libro ng mga account ng Tycoon Corporation. Kasabay nito, habang ipinapakita ni Duyon ang ledger kay Wansu, biglang sumugod ang isang grupo mula sa opisina ng taga-usig ng Seoul. May dala pa silang search warrant na nagpapatunay na may taong nagsiset up sa kanila. Walang anumang butas ang mga account ng conglomerate, ngunit sinadya ni Duyon na dalhin ang lihim na ledger doon. Kapag nakuha ng opisina ng taga-usig ang mga dokumentong ito, walang dudang ang pamilya ni Wansu ang pagbabayarin. Makalipas ang ilang sandali, agad na kumilos si Abogado Han. Nagpakita siya ng peking ebidensya ng isang malapit na relasyon sa pagitan ni Wansu at Duyon, inilalagay si Wansu sa isang mahina at depensibong posisyon. Pagkatapos, pinagsalita niya ang chairman na nagsabing wala siyang pakialam kung pinagtaksilan ni Wansu ang kanyang anak dahil bilang isang babae, nauunawaan niya ito ng husto.
Ang mas kapansin-pansin ay ang katapangan ni Wan Su na hayaang nakawin ng kanyang bodyguard ang dokumento. Sa ilalim ng investigasyon ng kumpanya, kaya't tiyak na si Duyon ang utak sa likod nito. Nang marinig ito, sinubukan ni Wan Su na ipaliwanag na wala pang sapat na oras si Duyon upang magsumbong sa pulisya. Ngunit mahusay na ginamit ni Abogado Han ang kanyang pananalita upang magtanim ng pagdududa kay Duyon. Tinanong niya kung talagang pinagkakatiwalaan ni Wan Su si Duyon, binabalaan siyang mag-ingat upang hindi mahulog sa kanyang patibong. Dahil bago pa lamang silang magkakilala, nagsimulang mag-alinlangan si Wan Su. Pagkatapos, binigyang diin ng chairman na nagtapos si Duyon sa akademyang pangpulisya na may natatanging karangalan na nagpapatunay na siya ay matalino at may kakayahan. Sa pagkakataong ito, ang pag-aresto lamang sa kapatid ni Wan Su ang magiging matibay na ebidensya. Hindi niya dinakip si Wan Su dahil mayroon pa siyang halaga na maaaring pagsamantalahan. Tumayo si Wan Su at idineklarang kukunin niya ang ledger para kay Abogado Han. Gayunpaman, hindi kailanman hahayaang ipasa ni Abogado Han ang ledger sa chairman. Kaya't pagkakaalis pa lamang ni Wan Su, agad siyang nakipagkita sa nakababatang hipag ni Yonggok. Siya ay matagal nang naimpluwensyahan ni Abogado Han dahil sa kanyang kasakiman at pagiging tuso na palaging nagnanais na maging pinakamatandang manugang ng pamilya. Nang marinig niya ang balita tungkol sa investigasyon sa kapatid ni Wan Su, agad niya itong ipinaalam sa mga mamamahayag. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa investigasyon sa kapatid ni Wan Su sa lahat ng media outlets, dahilan upang bumagsak ang presyo ng mga stocks ng kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag ng biyenan ni Wan Su ang isang shareholder meeting upang pag-usapan ang mga paraan upang maresolba ang krisis. Gayunpaman, bilang mga tauhang walang boses, wala silang maisip na anumang epektibong solusyon. Sa huli, kinailangan nilang umasa kay Abogado Han. Iminungkahi niyang lumikha ng isang mainit na paksa upang ilihis ang atensyon ng publiko, partikular na sa pamamagitan ng pagsapubliko ng relasyon ni Wan Su sa kanyang bodyguard. Di nagtagal, dinala ni Abogado Han si Wan Su upang makipagkita sa chairman. Sinabi niyang kailangang kumuha ng ilang larawan si Wan Su kasama ang kanyang asawa upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa iskandalo ng kanyang kapatid. Ipinaalam ni Abogado Han kay Wan Su na maaari siyang pumunta roon kasama ang kanyang bodyguard dahil may asikasuhin pa si Yonggok at maaaring mahuli ito ng kaunti. Bukasan, nagtungo ang dalawa sa isang villa sa Busan upang kumuha ng mga larawan. Habang nasa daan, nang dumaan sila sa lighthouse, nais ni Duyon na makapagpahinga si Wan Su. Pinahinto niya ang sasakyan. Biglang umihip ang malakas na hangin dahilan upang lumipad ang scarf ni Wan Su. Agad itong hinabol ni Duyon at maingat na ibinalik sa kanya. Dahil sa romantikong kilos na ito, mas lalong napalapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam na may isang lihim na kamera na nakatago at nagre-record ng lahat. Ang may hawak ng kamera ay ang bodyguard ng chairman. Ngunit hindi siya naroon sa utos ng chairman. Ipinadala siya ni Abogado Han. Ang tunay niyang misyon ay bahagi ng isang malagim na pakana. Kinagabihan, palihim na pumasok sa villa ang babaeng bodyguard. Bagamat alerto si Duyon, napakalaki ng villa at misteryosong nawala ang ibang mga bodyguard. Nang mapansin niyang may aninong gumagalaw sa loob ng bahay, huli na ang lahat. Sa harap mismo ni Wan Su lumitaw ang nakamaskarang bodyguard. Sa kabutihang palad, mabilis na kinuha ni Wan Su ang isang malapit na unan na puno ng balahibo upang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras si Duyon upang sumaklolo. Matapos utusan si Wan Su na tumakas sa bintana, sumugod si Duyon upang makipaglaban sa bodyguard. Dahil sa kanyang liksi, siya ang unang nakalamang. Ngunit bigla niyang inilabas ang isang nakatagong sandata at malubhang nasugatan si Duyon. Balak na siyang patayin ng babaeng bodyguard. Ngunit naalala niya ang utos ni Abogado Han, dapat palabasin na si Duyon ang may kasalanan sa pagkamatay ni Wan Su. Kaya't nagpa siyang umalis muna siya. Sinamantala ni Duyon ang pagkakataong iyon upang bumangon muli. Sa huli, nauwi ang kanilang habulan sa daungan, kung saan tanging isang yate lamang ang nakadaong. Nagtago si Wan Su sa loob ng kabin ng bangka, habang ang babaeng bodyguard ay agad na sumunod sa kanya. Kailangan lang nitong yumuko upang makita si Wan Su. Nang mapagtantong wala na siyang matatakasan, walang pag-aalinlangang tumakbo si Wan Su papasok pa sa kaloob-looban ng kabin hanggang sa nakahanap siya ng matataguan sa loob ng isang banyo. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa itaas. Pagtingala niya, halos hindi siya makahinga sa takot nang makita ang babaeng bodyguard na nakatayo sa isang marupok na tabla. Dahil sa kakaibang disenyo ng yate, tuluyang natrap si Wan Su. Nang mawalan ng malay si Wan Su, alam ni Duyon na hindi na siya maaaring magpatumpik-tumpik pa. Kumuha siya ng isang armas mula sa hapagkainan at sumugod sa bodyguard. Alam niyang kung patatagalin pa niya ito, maaaring mawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Matapos ang matinding labanan, nagawa ni Duyon na makalamang. Ngunit sa halip na agad pabagsakin ng bodyguard, sinubukan muna niyang alisin ang maskara nito. Sinamantala ito ng bodyguard upang makawala mula sa kanyang pagkakahawak. Muling sumugod si Duyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, nagsimulang lumaban pabalik ang bodyguard, dahilan upang hindi na makaiwas si Duyon. Sa huli, inipon ni Duyon ang natitira niyang lakas at isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa babaeng bodyguard sa dagat. Sa puntong ito, halos 30 minuto na ang lumipas mula nang siya ay masugatan at masyado na siyang maraming dugo ang nawala. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan at wala na siyang lakas upang maihatid si Wan Su pabalik sa dalampasigan. Sa kritikal na sitwasyong ito, nagpasya siyang kalasin ang lubid ng yate at patakbuhin ito papalayo sa Pampang sa pag-asang darating ang rescue team kinabukasan. Ilang sandali pa, bumagsak si Duyon sa loob ng cockpit at tuluyang nawala ng malay. Samantala, kumalat ng mabilis sa internet ang balitang may lihim na relasyon si Wan Su sa kanyang bodyguard. Ngunit sa halip na questionin ang kanyang asawa, galit na sumugod si Yonggok sa opisina ng kanyang ina. Ipinilit niyang malaman kung bakit nito pinausig si Wan Su at bakit niya sinisira ang kanilang pamilya.
Tinanong niya kung ganoon na lang ba ang kagustuhan nitong mapawalang bisa ang kanilang kasal. Lumabas na ang nasa likod ng iskandalo ay walang iba kundi ang kanyang sariling ina. Kahit na hinarap siya ng kanyang anak, ginamit pa rin nito ang pagiging ina bilang pangangatwiran, ngunit agad siyang tinuliksa ni Yongguk. Mariin niyang ipinahayag na hindi niya hihiwalayan si Wonsu at hindi ito kasing peke ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nabunyag ang isang lihim mula pagkabata, nasaksihan ni Yongguk ang pakikiapid ng kanyang ina kay Abogado Han. Wala itong pakialam sa presensya niya, kaya tuluyang gumuho ang paniniwala niya sa pag-ibig. Hanggang sa nakilala niya si Wonsu habang gumagawa ng charity work sa Africa, at doon niya natutunang may mabubuting tao pa rin sa mundo. Kahit noong inalok niya ito ng kasal gamit lamang ang isang singsing na yari sa kahoy, masaya pa rin itong tinanggap ni Wonsu. Gayunpaman, dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya, nawala ang kanilang anak bago pa ito ipanganak. Mula noon, naging malamig si Wonsu sa kanya. Sa kabila nito, nanatili lamang si Yongguk sa tabi niya ng tahimik. Tuwing nahaharap si Wonsu sa matitinding pagsubok, siya ang pinakanababahala para rito. Maging nang pumanaw ang ina ni Wonsu, siya ang palihim na nag-asikaso ng libing nito. Ngunit gaano man karaming beses sinubukan ni Yongguk na bumawi, hindi na siya kailanman binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Wonsu. Ngayon, sinusubukan ng kanyang ina na sirain ang reputasyon ni Wonsu upang mapalayas ito, dahilan upang tuluyan siyang mawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Matapos iyon, ang pangalawang taong nais harapin ni Yongguk ay hindi ang kanyang asawa, kundi si Abogado Han, ang utak sa likod ng mga kilos ng kanyang ina. Sa pagharap sa tusong lalaking ito, hindi na nag-atubili si Yongguk at diretsong ibinunyag ang dalawang lihim ni Abogado Han. Ang unang lihim, ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi dahil sa atake sa puso habang nasa isang maselang tagpo, gaya ng mga usap-usapan. Sa katunayan, ito ay pakana ni Abogado Han na nag-utos sa isang tauhan upang siya ay ipapatay. Ang pangalawang lihim, lahat ng ginagawa ni Abogado Han ay para sa paghahanda ng kanyang sariling anak, ang kapatid sa ama ni Yongguk, upang ito ang magmana ng conglomerate. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Abogado Han na ang tunay niyang banta ay hindi si Wonsu, kundi si Yongguk, na kunwari lamang palaging walang alam sa lahat ng nangyayari. Ngunit huli na ang lahat dahil pati si Yongguk ay may hangganan. Kapag may nangahas na saktan ang kanyang asawa, sisiguraduhin niyang magdusa ito, gagawin niyang impyerno ang kanilang buhay. Tinanong ni Yongguk si Abogado Han kung alam ba nito kung bakit labis na kinamumuhian ng kanyang ina ang anak nito. Ito ay dahil kailanman ay hindi niya itinuring si Abogado Han bilang higit pa sa isang alipin. At ang pagsilang sa anak ng isang alipin ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Pagkarinig nito, sinampal ni Abogado Han si Yongguk. Gayunpaman, hindi man lang nagalit si Yongguk. Sa kanilang pamilya, ang pananakit sa kapwa ay itinuturing na pinakakatangahang paraan ng paghihiganti, isang bagay na ginagawa lamang ng mga talunan. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Yongguk. Isiniwalat niyang matagal nang alam ng nakababata niyang kapatid ang tungkol sa sikreto ni Abogado Han at sa relasyon nito sa kanilang ina. Batid nito kung sino ang tunay niyang ama. Ngunit kahit ganoon, itinuring pa rin siya ng kanyang kapatid bilang isang hamak na alipin. Lubhang nasaktan si Abogado Han sa mga salitang binitiwan ni Yongguk. Bago umalis, binalaan siya ni Yongguk. Kahit sino pa, si Abogado Han man o ang kanyang anak, kapag muli nilang sinaktan si Wonsu, hindi na siya magpapakita ng awa. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyang tatapusin niya ang dalawa. Matapos harapin ang mga nasa likod ng lahat, nagtungo si Yongguk sa wine cellar. Doon, nakagapos si Doyon. Ipinahayag ni Yongguk na nais niyang magkaroon ng patas na laban kay Doyon. Ngunit nang makaalis ang pinuno ng security team, agad niyang itinutok ang baril sa ulo ni Doyon. Diretsahan niyang tinanong kung hanggang saan na ang narating ng relasyon nito kay Wonsu. Bilang isang lalaki, halata namang lubha siyang nababahala sa ugnayan ng kanyang asawa at ni Doyon. Ngunit sa ekspresyon pa lang ni Doyon, agad na naunawaan ni Yongguk na hindi pa sila lumampas sa anumang hangganan. Sa kabila nito, hindi niya kailanman hahayaan na masaktan si Wonsu. Kaya naman ang kanyang susunod na tanong ay tungkol sa tunay na dahilan ng paglapit ni Doyon kay Wonsu. Matalino at tapat si Doyon, kaya hindi siya nag-atubiling sabihin ang totoo. Lumapit siya kay Wonsu upang maimbestigahan ang taong pumatay sa kanyang kaibigan. Ang taong iyon din ang nagtangkang pumatay kay Wonsu. Mariing idineklara ni Yongguk na si Wonsu ay babae niya. Sinabi niya kay Doyon na ang tanging kailangan nitong gawin ay protektahan siya ng maayos. Biglang lumitaw si Wonsu at tinanong kung ano ang ginagawa ni Yongguk. Sa katotohanan, wala naman talagang balak si Yongguk na patayin si Doyon. Dahil sa kabila ng lahat, ilang beses nang nailigtas ni Doyon si Wonsu. Ngunit ang lubos na ikinagulat ni Yongguk ay ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Nang tutukan ng baril si Doyon, ang unang naging likas na kilos ni Wonsu ay protektahan siya. Doon na inamin ni Wonsu na nagkaroon siya ng damdamin para kay Doyon. Gayunpaman, mariin niyang sinabi na hindi siya mahal ni Doyon. Sa narinig, nakiusap si Yongguk sa kanyang asawa na maging makatwiran. Pinaalalahanan siyang si Doyon ay lumapit lamang sa kanya upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Damang-dama ni Yongguk ang kawalan ng hustisya sa nangyayari. Ngunit bihira namang maging makatarungan ang pag-ibig. Ang tanging kaaliwan para kay Yongguk ay ang tiniyak ni Wonsu sa kanya na kahit kailan ay hindi niya pinaghinalaan na siya ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Alam niya na kailanman ay hindi siya kayang saktan ng kanyang asawa. Ang munting tiwalang iyon mula kay Wonsu ang siyang nagpahupa ng galit ni Yongguk. Ang paniniwala ni Wonsu sa kanya ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Ang yakap na kanilang pinagsaluhan matapos ang 5 taong pagkakalayo ay nagbigay sa kanya ng init at kapanatagan. Mayroon na lamang mahigit 2 araw bago ihayag ang huling habilin ng dating chairman. Bago siya pumanaw, lihim siyang pumunta sa ibang bansa upang ipagawa ang testamento na itinakda niyang mabubuksan sa kanyang ika-70 kaarawan kahit siya ay buhay pa o patay na. Habang hinihintay ang pagbasa ng testamento, sinubukan ni Abogado Han ang lahat ng paraan upang makipag-ugnayan sa abogadong gumawa nito. Maging pananakot man o panunuhol, lahat ng kanyang pagsisikap ay nabigo dahil nanindigan ang abogado at hindi nagpatinag. Dumating na ang araw ng pagbasa ng testamento. Ang mga unang
Unang dumating ay ang bunsong anak ng chairman at ang kanyang asawa, na siya ring tunay na anak ni Abogado Han. Kasunod nila ay dumating si Abogado Han, kasama ang panganay na anak ng chairman at ang asawa nito. Parang isang anyo ng parusa kay Abogado Han nang biglang magsalita ang abogada sa Ingles, sinasabing babasahin niya ang buong testamento sa wikang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung may nangangailangan ng pagsasalin. Agad namang sumagot ang chairman na fluent sa Ingles, sinasabing nauunawaan ng lahat ang wikang iyon, kaya hindi na kailangan ng pagsasalin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumipat sa wikang Koreano ang abogada. Ang munting sandali ng pagpapatawa ay agad na naglaho ng isiwalat ang laman ng testament at ito'y nagdulot ng matinding kontrobersya. Una, natuklasan ang isang lihim na mana na may halagang 18 trilyong won. Ang benepisyaryo ng napakalaking yaman na ito ay walang iba kundi ang charity fund na ipinangalan kay Won-soo. Ang perang ito ay nakalagak sa UBS Bank sa Switzerland at tanging si Won-soo lamang ang maaaring mag-withdraw nito sa pamamagitan ng personal na pagpirma. Makalipas ang ilang sandali, inilantad rin ang isang ledger na naglalaman ng lahat ng iligal na pondo na konektado sa kasalukuyang chairman ng conglomerate. Pagkatanggap ng ledger, agad na tumawag si Abogado Han sa pulisya at nag-utos sa bodyguard ng chairman na ipapatay ang kapatid ni Won-soo. Ngunit ang hindi inaasahan ni Han ay nakuhanan ni Duyon ng video ang buong insidente. Ang babaeng bodyguard ay sinaksak din sa likod ni Duyon. Bagaman nagawa niyang makatakas, nang makabalik si Duyon sa kanyang bahay, agad siyang nagmadaling hanapin ito. Dala pa niya ang isang stun gun. Dahil siya ang personal na bodyguard ng chairman, malinaw na mayroon siyang matibay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit ang sugat sa kanyang likod ay labis na nagpahina sa kanya. Matapos ang dalawang palitan ng suntok, naitulak siya ni Duyon sa isang pinto at pinunit ang kanyang damit upang suriin ang sugat. Nang makumpirma niyang siya nga ang asasin, hindi nag-atubili si Duyon na bigyan siya ng isang malakas na hampas sa ulo, dahilan upang siya ay mahilo at hindi na makalaban. Samantala, inaresto ng pulisya ang chairman dahil sa kasong pandarambong. Habang nagaganap ito, nakatayo sa gilid si Abogado Han, pilit na itinatago ang kanyang kasiyahan. Subalit, nangyari ang lahat ng napakabilis. Sa sandaling akala niyang maaari na siyang magdiwang, nakita niyang inaresto rin ng pulisya ang babaeng bodyguard. Nangamba siya na isisi nito sa kanya ang lahat bilang utak ng plano, kaya't dali-dali siyang pumunta sa likod bahay at hinukay ang isang metal na kahong nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay may isang gintong bar na ginamit ng bunsong anak upang patayin ang dating chairman. Ang gintong bar ay hindi lamang may dugo ng dating chairman, kundi mayroon ding mga fingerprint ng anak ng abogado. Agad na dinala ni Abogado Han ang gintong bar sa istasyon ng pulisya upang makipagkita sa chairman. Nang makita siya, iritadong sinabi ng chairman na matagal na siyang naghihintay at tinanong kung bakit siya natagalan. Sa harap ng reklamo ng chairman, hindi sumagot si Han. Sa halip, inilapag niya ang gintong bar sa mesa. Walang kahihiyang ipinahayag niya na ito ang ebidensyang magpapatunay na ang bunsong anak ang pumatay sa kanyang sariling ama. Kung ayaw ng chairman na makulong ang kanyang anak, kailangan niyang aminin na siya ang nag-utos ng pagpatay sa kapatid ni Won-soo. Ang ilang pangungusap na iyon ay nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan na nag-iwan sa chairman ng matinding pagkagulat. Noon niya lamang napagtanto na ang taong ilang beses na nagtangkang patayin si Won-soo ang nagtago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at ang nagplano upang idiin siya at ipakulong ay walang iba kundi si Abogado Han. At sa kabila nito, nagkaanak pa siya para rito. Galit siyang nagtanong kung nabaliw na ba ito. Ngunit kalmadong sumagot si Abogado Han ng isang tanong. Gusto ba niyang ipaalam sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon? Gusto ba niyang malaman ng lahat na nagkaanak siya sa isang utusan? Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpabagsak sa chairman. Upang maprotektahan ang kanyang anak at mapanatili ang kanyang dangal, sa huli, nagpasya siyang aminin ang krimen ng pag-utos ng pagpatay. Kasabay nito, ipinasok ni Yongguk ang asawa ng kanyang nakababatang kapatid sa isang silid. Walang anumang salita, binuksan niya ang dalawang kahadeyero. Sa loob ay maraming gintong bara at mga bono. Sinabi ni Yongguk na ang lahat ng ito ay para sa kanyang hipag. Simple lang ang kanyang layunin, ang makapag-asawa sa isang mayamang pamilya at mamuhay ng marangya. Ngunit sa harap ng napakalaking kayamanang nasa harapan niya, nakaramdam siya ng pagkalito. Ang 100 bilyong won ay ang perang naipon ni Yongguk sa loob ng maraming taon. Ito ang lahat ng mayroon siya sa kasalukuyan. Sa pagbibigay nito sa kanya, nais lamang ni Yongguk na alagaan niyang mabuti ang kanyang anak. Ipinahiwatig din niya na inaasahan na niya ang panganib. Nang tanungin siya ng kanyang hipag kung hindi ba niya nararamdaman na ito ay hindi makatarungan, inamin ni Yongguk na bagaman labag ito sa kanyang kalooban, ito ang realidad ng sitwasyon. Kasabay nito, pinipilit ng asawa ng nakababatang kapatid ni Yongguk na makipagdiborsyo ito. Ang dahilan ay hindi lamang dahil inaresto ang ina ng chairman, kundi dahil wala na rin siyang silbi. Ginamit din niya ang pera ng pamilya ng kanyang asawa upang bumili ng malaking bahagi ng mga shares ng kumpanya. Siyempre, hindi rin basta-basta ang nakababatang kapatid ni Yongguk. Pinunit niya ang mga papeles ng diborsyo sa harap ng lahat at idineklarang kukunin niya ang mana sa araw na yon. Pagkasabi nito, nagmaneho siya papunta sa villa. Pagpasok niya sa bahay, inutusan niya ang lahat ng mga lingkod na umalis. Pagkatapos, bumaba siya sa basement upang kunin ang isang pangangaso na baril. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Abogado Han ang mga lingkod na papaalis. Agad niyang tinawagan ang mayordomo upang malaman na nawawalan na ng kontrol ang kanyang anak. Pagkababa ng telepono, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Si Won-soo ay palabas na ng bahay. Nagkataon namang bumaba rin si Yongguk upang kumuha ng alak. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakababatang kapatid ni Yongguk sa kanyang likuran. Paalis na sana si Won-soo nang biglang may narinig siyang putok ng baril. Sa kabutihang palad, sa dingding lamang tumama ang bala. Eksaktong dumating si Abogado Han sa oras na yon. Ngunit hindi natakot si Yongguk. Naiplano na niya ang lahat upang pagbayarin sina Abogado Han at ang anak nito. Ito rin ang huling bagay na magagawa niya para kay Won-soo. Inutusan ni Abogado Han ang kanyang anak na ibigay sa kanya ang baril, ngunit iginiit ng anak na kaya niyang tapusin ito mag-isa. Muling pinilit ni Abogado Han na siya mismo ang bumaril. Dahil dito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Yongguk. Alam niyang walang awa si Abogado Han at hindi mag-aatubiling kalabitin ang gatilyo. Sa kabilang banda, hindi rin matino ang pag-iisip ng kanyang kapatid. Ayaw ni Yongguk na malagay sa panganib si Won-soo. Habang tumatakbo si Won-soo papasok ng villa, napulot na ng nakababatang kapatid niya ang baril. Ilang saglit pa, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, dahilan upang matulala ang lahat.
Tinamaan si Yonggok sa kaliwang dibdib at alam niyang hindi na siya makakaligtas. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang tumayo, nais niyang ang kanyang kapatid mismo ang managot sa kanyang kasalanan. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Wansu kay Yonggok at tinawag ang kanyang pangalan. Ang mapakinggan niyang tawagin siya ng may pagmamahal ay nagdulot ng kaligayahan kay Yonggok. 5 taon na ang lumipas mula nang huli niya itong marinig matapos nilang mawalan ng anak. Ngunit ito ay isa lamang sandali ng linaw bago ang kamatayan. Matapos humingi ng tawad, hindi na muling nagkamalay si Yonggok. Sa harap ng trahedyang ito, inutusan ni Abogado Han ang kanyang anak na burahin ang mga footage ng surveillance camera at agad na tumakas mula sa villa. Pagkatapos, tinawagan niya ang pulisya at pinunasan ang kanyang mga fingerprints sa baril, umaasang maipapasa niya ang kasalanan kay Wansu. Gayunpaman, nang dumating ang pulisya, natuklasan nilang nakakandado ang gate ng villa. Ipinapahiwatig nito na nasa loob pa rin ang anak ni Abogado Han. Pagdating ni Duyon, agad siyang ininform ni Wansu na ang tunay na may kasalanan ay ang kanyang bayaw. Agarang inatasan ng lahat ng tauhan sa villa na hanapin ang anak ni Abogado Han. Ang nakapansin ng kakaibang bagay ay si Duyon dahil ito ang silid ng babaeng bodyguard. Bago siya dinala ng pulisya, naiwan niyang bukas ang kanyang aparador at doon niya nakatago ang anak ni Abogado Han. Sinabi ni Duyon na kailangang mapanatili ang pulbos ng baril sa mga kamay nito. Kaya't hiniling niya sa mga tauhan na dalhan siya ng 2 nilon na supot. Ang ganitong uri ng shotgun, kapag pinaputok, ay naglalabas ng pulbos na dumidikit sa kamay, isang mahalagang ebidensya upang matukoy ang tunay na salarin. Batay sa footage ng surveillance camera sa labas ng villa, nang marinig ang putok ng baril, nakatayo si Wansu sa may pinto at imposible siyang maging may sala. Dahil dito, pinalaya si Wansu habang ikinulong naman ang anak ni Abogado Han. Ngunit ang tunay na utak ng lahat, si Abogado Han, ay nanatiling hindi napaparusahan. Walang ebidensyang nag-ugnay sa kanya sa iligal na pondo ng korporasyon o sa tangkang pagpatay kay Wansu. Dagdag pa rito, dahil wala ni isa sa mga tagapagmana ng kumpanya ang maaaring humalili, pinili ng mga shareholders si Abogado Han bilang chairman. Humarat si Abogado Han kay Duyon at mapanghamong tinanong kung ano ang magagawa niya laban sa kanya. Mabilis namang sumagot si Duyon, hintayin mo lang. Ang dahilan kung bakit ganoon siya kakumpiyansa ay dahil matapos pumanaw ang nakatatandang kapatid ni Wansu, nakatanggap siya ng isang USB mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi nitong naglalaman ito ng ebidensya ng pamimiki ng mga dokumento ni Abogado Han. Gayunpaman, hindi ito maaaring gamitin bilang opisyal na ebidensya sa korte. Dahil dito, palihim na pumasok si Duyon sa bahay ni Abogado Han at inilagay ang USB sa kanyang safe, pagkatapos ay inireport ito sa pulisya. Sa kasamaang palad, dahil hindi nila alam ang password, kinailangan ng pulisya na kunin ang buong safe. Kaya't kahapon lamang nila ito nabuksan at nakuha ang USB. Dahil dito, bago pa man maipagdiwang ni Abogado Han ang kanyang bagong posisyon bilang chairman, dumating ang pulisya at inaresto siya dahil sa pagmike ng mga dokumento. Sinimulan din ng mga otoridad ang investigasyon sa kaso ng babaeng bodyguard matapos suriin ang mga talaan. Mula noon, lahat ng nagkasala ay hinarap ang batas. Gayunpaman, hindi magiging mahaba ang sentensya ni Abogado Han. Samantala, sinamantala ng biyana ni Wansu ang kanyang pansamantalang paglaya upang bisitahin ang kanyang bunsong anak sa bilangguan. Sinabi niya rito na nakita na niya ang gintong bar at binalaan siyang huwag magtiwala kay Abogado Han. Ipinaliwanag niyang ang gintong bar ay tiyak na isang patibong. Dahil dito, agad na naunawaan ng bunsong anak kung paano nalaman ng kanyang ina ang lahat. Ikinuwento ng kanyang ina kung paano siya pinilit at ginipit ni Abogado Han, dahilan upang tuluyan nang mawala ang tiwala ng bunsong anak sa kanyang sariling ama. Kinabukasan, habang nagbabasa si Abogado Han sa bakuran, biglang lumapit sa kanya ang kanyang anak. Bagaman sinakal siya ng sariling anak, nais pa rin itong makumpirma kung totoo ang sinabi ng kanyang ina. Dahil tumagal ang kanilang komprontasyon, dumating ang pulisya sa tamang oras upang paghiwalayin sila. Ngayon, may isang anak na puno ng galit na nakakulong, at tiyak na ang mga darating na araw ni Abogado Han ay mapupuno ng paghihirap. Ang tanong na lang ay kung makakaligtas ba siya hanggang sa araw ng kanyang paglaya. Samantala, isinumite ni Duyon ang kanyang pagbibitiw kay Wansu. Pagkatapos ng lahat, natupad na niya ang layunin ng kanyang pagpunta roon. Bukod pa rito, kahit sa kamatayan ay pinrotektahan pa rin ni Yonggok si Wansu. Napagtanto ni Duyon na kailanman ay hindi sila maaaring magkaroon ng hinaharap na magkasama. Dahil dito, naghiwalay silang dalawa ng maayos at walang hinanakit. Maraming salamat sa panonood.